luto tayo. La 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 la. Chopping veggies on the board, tears do fall, it's onions. So today we're gonna cook tortang alimango or crab omelette. It's a favorite dish inside our home. My husband loves it, I love it, and most especially pag gawa ng nanay ko, paborito naming lahat. So, tara, luto tayo. So, start natin yung ating crab omelette. So, we're gonna start with our patatas. Kiniyog lang siya ng maliit na maliit. Kasi, the patatas is gonna be inside the omelette. So, you don't need it to be too big. You just want the taste of patatas. Ayaw mo naman ng sobrang overwhelming yung patatas. Kaya, kinug siya ng maliit na maliit. Everything is better when it's homemade. You know why? You know exactly what you're putting inside your dish. Tapos, lahat pa ng ingredients, eksakto sa need ng recipe, may lalagay mo. Kasi you don't need to make the ingredients kasi it's not for sale, diba? Kaya pag-aralan nyo to because it's so easy to make. And then magugulat kayo, mas masarap pa yung luto nyo kesa sa kumain kayo sa restaurant, which is 3 to 4 times more expensive than cooking at home. So, malalaman mo, pag luto na yung patatas, pag medyo maputi na siya. Kasi medyo yellow siya, diba? Pag maputi-puti na siya, luto na. And since it was cut so small, mas mabilis siyang lutuin. Yan, malapit na. So, here I used regular coconut oil. Kasi coconut oil is the healthiest oil. Then, pwede na tayo mag-start mag-gisa ng garlic. Just cook your garlic. Brown it. Pagkatapos, lagay mo na yung onions. Trivia, alam mo ba ang reason kung bakit tayo nasakop ng Spain is because of our spices? Or, yan, yung mga spice. Bawang, onion. Kaya tayo kinolonize, kasalanan pala ng mga spices. Because they wanted to have our spices. Because spices make the food really good. Tapos yung kamatis. Yan, gisa-gisa lang siya. Lutuin lang ng lutong-luto yung kamatis. Tapos put a little bit of pepper. Konting patis. Tapos pwede na natin ilagay yung raisins or pasas. Pag lutong-luto na yung kamatis, pwede mo na ilagay yung patatas. And then, yung alimango na hinimay. The trick is, syempre, lulutuin mo muna yung alimango. Tapos, pag luto na siya, saka mo siya hihimayin. Yung laman, yun yung gagamitin mong pang torta.
My mom is my forever coach. I'm already, I have 3 grown kids, but up to now, she treats me like I'm the bunso. Constant need of love and affection and tutorials. I'm very lucky and very blessed kasi love na love ako ng nanay ko. So, hinimay din to ng nanay ko with love kanina. Kasi kulit ko siya, sabi ko, Ma, magwa-vlog na ako ng recipe mo. Turuan mo ako, Mami, ha? Kasi nanay ko talaga yung mahilig magluto. Dahil sanay akong nagluluto yung mami ko ng masarap na food. Kaya, na-develop sa akin yung knowing kung ano yung masarap. Pero ang ano nga lang is mahilig ako sa maalat. Ganun lang kasimple yon. Tapos na. Iano na lang natin. Isa-scramble na lang natin yung egg. Tapos, itotorta na. Ayan na, tapos na siya. Sa patis or sa salt, better to have it matabang. At least you can add some more salt or patis when you're done cooking. Kesa sa maalat siya kasi mahirap na siyang i-repair. So, mas maganda na leaning towards matabang yung food. Kasi pwede ka namang mag-add. So, ito na yung scrambled egg. 2 scrambled egg. Nilagyan ko ng konting asin. Tapos hinalo ko na yung nagisang alimango. Tapos ngayon, ipa-fry na natin siya. Since hindi ako expert kung paano mag-flip, gagamit ako ng plate pag-flip. I hope that it doesn't break. I should drain the oil first. So, yun. Okay nyo. Ayun. Tapos, babalik kong ganun. Eh di perfect na siya. Hindi siya nasira. It's perfect. So, ito yung mga ingredients natin. Tara, tikman natin. Masarap talaga. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe to our YouTube, Facebook, Instagram, and TikTok pages. See you sa next vlog!